Napansin kong hindi na menor de edad ang ibang nanguhuli ng paniki. Ang kanilang paraan ng panghuhuli at pagpatay sa mga ito, nakikita ng mga musmos na madalas pangang nakikisali sa pagkatay. Tapos, binabalatan ito at nililinis. Ano masasabi mo dun sa mga kasi di ba pinagbabawal yan dito, yung paghuli ng paniki? Oo. Kaya lang, wala naman kami magawa. Wala naman kami makakain. Ang grupo naman ni Richard, may sariling umpukan sa kanilang bahay. Hindi na nga mabilang ang mga gabing nagsalo-salo sila sa adobong paniki. Sa ibang karating barangay, nangyayari din ito, batay sa ilang larawang nakuha namin. Ito ay kahit pa ipinagbabawal ng local government ang paghuli sa mga paniki. Tingin mo, ba't sila kumakain? Kulang ba sa pagkain? Actually, sabi ng iba, masarap lang kasi. It's a matter of option and it's a matter of, kita niyo yung kasi, economics din ba yan? Hindi po economics kasi po kung economics yan, dami pong mga barangay captain siguro na pupunta dito sa amin to ask mayor to let us catch this one if we're talking about economic issue kasi ang dami nyo pa. Pero it's more on, diba? Kung makikita mo, masarap siya Masarap siya, nakikita siya. Ilan kasi sa mga nakausap namin, hindi naniniwalang darating ang araw na mauubos ang mga paniki. Hindi naman nila tatapon. Kakainin naman nila. Kaya nga sila nanghuli kasi kainin nila. Size lang po yun na kinakain din. Ayos din. Baka daw po maubos. Hindi po kaya maubos? Palagi naman nag-aanak. Palagi nanganganak? Madalas po ba manganak ang mga Oo, madalas. Dahil prutas ang kinakain ng paniki, tingin ng iba, salot ito. Pero hindi pabor dito si Mang Dodong, may-ari ng fruit farm sa Palumpon. Pinapapakman daw ng paniki ang mga hinog na prutas sa kanyang fruit farm, hindi raw naman malaki ang perwisyong dulot nito. Ganyan kumakain ng kabog. Yan, tingnan mo, yung dulo lang ang kinakain. Wala dito sa banda rito sa likod. Hinahatak nila ito. Hinahawakan nila ito dito. Tingnan mo yung mga nito. Butas. Uy, natanggal na. Yun. Kaya ito rin ang mangyari doon sa mangga. Sa tansya niya, 10% ng kanyang mangga kinakain ng paniki. Pero ayos lang daw ito. Mula nang mag-flowering stage yun, hindi na paabuti ng 120 days, 110, 115 days, hinarvest na yun. Bihira lang ang hinog noon. Kukunti na lang ang hinog. Kaya, hindi makakain ng kabog. Noong 1996, dineklarang protected area ang bakawan ng Tabok. Di raw nila inakalang kalaunan ay dadayuhin ito ng mga turista. Ito yung pinagmamalaking mangrove area dito sa Palumpon, Leyte. Ang lawak daw nito, nasa 72 hectares. At maraming matatagpuan dito. Meron daw ditong mga iba't ibang klaseng ibon. Siyempre, maraming paniki. Meron ding mga unggoy. At sa paligid nito, maraming iba't ibang klaseng isda. Para makita ng malapitan ang mga giant bat, dinala ako ng isang guide sa isang tagong sulok ng Tabok. Kailangan tayong maglakad mula dun sa dagat para marating natin yung pinakaloob ng mangrove.
kung saan nagpapahinga yung mga paniki tuwing umaga. Ilang beses kaming huminto at nagpatago-tago habang papalapit sa pinamumugaran ng mga paniki. Matalas kasi ang kanilang mata at malakas ang kanilang pangamoy. Kailangan tahimik tayo kasi parang ang lakas ng pakiramdam ng mga paniki. Nung dumating kami, medyo nagkagulo sila. So, kailangan pala dito tahimik lang. Hindi nagtagal. Nakita ko rin ang malapitan ang sangkaterbang naglalakihang paniki. Gaya ng inaasahan, marami sa kanila ang nagpapahinga. Tila ba nag-iipon ng lakas para sa muling paglipad, pagkagat ng dilim. Para dun sa mga hindi sanay makakita ng paniki na ganito kalalaki, medyo nakakabigla rin talaga sa una dahil para silang vampira. Pero kanina pa naman ako dito, hindi naman nila ako pinapansin. So hindi talaga sila dapat katakutan. Ayon sa Palumpon Tourism Office, mahigit 10,000 turista na ang bumisita sa kanila noong nakaraang taon. Halos kalahati sa kanila sinasadya ang Tabuk para makita ang tinaguriang Bat Kingdom doon. Desidido naman ang lokal na pamahalaan na ipatupad ang batas para maprotektahan ang mga paniki. Nagulat nga ako na mabigat pala ang parusa dito. Ang pumapatay ng giant golden crowned flying fox makukulong ng 4 hanggang 6 na taon at magmumulta mula 50,000 hanggang 500,000 pesos. Sa muli kong pagbisita sa komunidad na ito sa tabi ng dagat, nakita ko muli na namang naghahanda sa pagpapalipad ng saranggola ang mga kabataan. Pero bigla akong nakarinig ng mga sigaw. Hindi ko halos namalayan ang pagdating ng mga bantay dagat.